conjunction with exercising and more eating healthily. Diba? Yung mga New Year's resolution, papapayat tao, ang kakainin ko magkulay. Na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan. Amen. Sa lahat ng bagay, hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Punta ako ng church. Bubuuhin ko na isang taon perfect. Wala akong absent. Yun. Every Sunday. Sino po ito yung walang absent sa buong isang taon? Amen. 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 Pero po ba, bakit gusto mong magpapayat? It is to honor God with your body. Nakakapag-honor din pala ng church yun. Kapag nakikita ka na, wow, ang sexy naman ni sister. May pumapasok, makakaiba. Marumi lang iisip. Siguro matakot. Doon ka nakatuon. Hindi ka nakatuon Lord, sa puso dinisin niyo. niyo po ako. Yun lang ang ano ko. Kasi sabi niya rito, ang sabi niya, ikaw, iba? Hindi. Tinatanong ko lang. Why do you want to lose weight? It is honor God with your body or it is for vanity. O dahil kayabangan lang. Gusto mo mapansin ka na sexy ako, diba? Ang gusto mo ma-honor yung sarili. Yes. Diba dapat pala, kaya natin ginagawa yung isang bagay ay dahil to honor God. Kung tatayo ka rito, syempre dapat medyo presentable ka. Kasi ang i-represent mo ay Panginoon. Amen. Diba? Chapter 4, baka kung may kumuha ng dito kanina, baka makakating kay Bishop. Kasi may isa pa sa binangonan. Puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nanatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Sabi rito, if God is the center, nakaiba natin ng commitment. Amen. Commitment. Yung para sa Panginoon, ha? Diba? Akong ginugol this year. Yes. Surprise po yun, surprise. Ako lang nakakaalam. Ako lang po nakakaalam. Baka si Bess, hindi rin na lang yun. Ako lang nakakaalam. Pray for wisdom as to how to fulfill the goal God gives you. Dapat yung wisdom natin is from the Lord. At yung goal po natin ay from the Lord also. Or it must be connected to something, God's Word. Dapat lagi kasama yung God's Word sa pagdedesisyon o ano man ang ating gagawin sa atin. Minsan nauuna tayo di ba? Lord, wala akong pera. Wala akong pera. Imbis na manalangin, at i-experience mo ba yun? Tara po ako ng 3,000. Maya-maya, nandiyan na. Bilis, di ba? Problema lang ng pagbabayad. Ano ko ba ng pagbabayad? Diba? Dako na yung pagtiteksas. Kaya hindi ko lang ito ulit. Sabi ko, saka na lang. Dapat po ay lahat po ng ating gagawin, Lord muna. Diba? Amen. Panginoon muna. Bago yung sekundary na lang yun. Masama po ba yung babae? Hindi. Hindi naman masama. Hindi masama kasi naghahanap buhay din sila eh. Nakakatulog sa walang Masama yung pag di ko na binayaran. Yun lang. Ayun, yun ang masama. Pero kasi sila, naghahanap buhay din lang sila. Di ba? Tsaka sa akin ha, hindi naman kasi Yan lang. 20%, 2 months, parang 10% lang. Kaya lang, ang tao talaga kapag yung medyo hindi nakakabayad, masama na yung pagpati. Masama na. Ganun naman ang tao eh, di ba? Ganun talaga.
So dapat po, ang wisdom natin, ang goal natin ay galing sa Panginoon. O, sabi nga, ay laging connected sa God's Word. Ako, ang wisdom ko po, ang goal ko po this year na ibinigay sa akin ng Panginoon ay focus on ministry. Amen. Amen. Rely on God's strength to help you. Ang sabi sa Filipos 4:13, kaya kong harapin kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Dapat pala ang katutagan natin talagang galing sa ating Panginoon. Isaiah 55 verse 22, sabi rito, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. So, Pastor, ba't ako pinababayaan? Matuwid ka ba? Ang sabi rito sa verse, ang ganda eh. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Amen. Ayaw na tayo ay pagpatuloy. Lagi siya nandiyan na lagi kang kinakalawin pabalik. Diba? Kaya damo na every gawain, nakakaramdam ka ng nakakaroon. Labanan mo. Labanan mo. Tumayo ka, maggo ka. Kasi kapag sumabay ka sa gusto ng kaaway, ay wala na. Mawawala na tayo sa Panginoon. Kung ang ating mitiin ay naka-align sa nais ng Diyos, sabi rito, go. Maggo po tayo. Huwag tayong mag-stop. Pang-apat, sabi rito, find an accountability partner. Sino po yun? Who will help you and encourage you. Eh mamaya, yung labi. Amen. Kung wala rin lang kayong ginogol, makigol na sana kayo sa akin. 1 plus 1. Kaya po ba? Kaya. Amen. Eh, magmahaba pa yun, 1 taon pa. Sige, tuloy po natin. Sabi rito, bukod sa Lord, dapat may partner po tayo na katulong natin sa goal. May katulong na ako. Ayun lahat yun. Yan, na ano po, dapat i-motivate tayo, i-encourage tayo, at syempre, sila po yung prayer natin, prayer partner natin. Diba? Mabilisan, pag nanihina ka, pinananalangin sa'yo na maging malakas ka. Huwag po hanapin niyo yung destroyer. Tinatamad ka, mas tamad pa yung nilapitan mo. Wala lalong mangyayari sa atin. Dapat yung masigla sa Panginoon ang ating lalapitan. Bagsak tayo, bagsak tayo. Hanggang tayo ay magpatuloy sa ating lakarin patungo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So sa ating goal, kasama dyan yung paminsan-minsan talaga ng failure. Pero sabi nga, huwag tayong ma-discourage. Huwag tayong bumagsak. Tayo lang po tayo lagi. At ito na, kapag na-achieve na natin your righteous shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Sa Tagalog, sabi rito, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ang katawan ng Panginoon ay nagdadala po ng kaparusahan sa kanyang sarili. Kaya sa umagang ito, bago po tayo dumako sa banal na hapunan, ay lumapit po tayo sa Panginoon at ipasiyasat po natin yung ating sarili. Isuko po natin yung mga bagay na hindi karapat-dapat para sa ating Panginoon. Sige po, let us pray. Hallelujah. First, hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Kami lumalapit sa iyo, Panginoon, nagpapasiyasat sa iyo, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, ang mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo, kami po ay humihingi ng tawad sa umagang ito. At papalinis po kami sa iyo, Panginoon.
Linisin niyo po kami, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa iyong katawan sa iyong Diyos. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Amen. paspasan po natin itong ating tinatawag ko po si Brother William at si Sister Maxi. Ito, taas po natin sa Panginoon, sumisimbolo sa iyong dugo. Panginoon, pagpalain niyo po ito, Panginoon, na sino man pamanggap sa umagang ito, ay tunay nga, O Diyos, na magkaroon, Lord, na katagumpayan sa kanyang buhay. Lord, salamat po. Basbasan niyo po ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito, ang bagong kasunduan, pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inumin ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang huling pagbabalik. Sige, kainin po natin. Biblia, imahe ni Ama. Biblia, ang maging sandata at ilaw tungo sa kabutihan. Biblia, ang tanging kasagutan sa lahat ng katanungan at kahalan. Biblia, ang natatanging aklat na nagmumula sa puso't isipan ng mga nilira. Kulang sa kata, ika'y sapat pa. Biyaya mo'y sagana at ang maabot. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. wala nang iba pa. Ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Sabi po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buo po ang inyong kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking sambahan. Lubukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ng masaganang pagpapala. Ayan. Pagpagay po natin ang ating lapit na isang dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat Ama sa lahat ng biyaya na pinagkakalob mo sa amin. Ama, narito po ang aming love and tithes offering, Panginoon. Basbasan mo nga po ito, Panginoon, na maging kagamit-gamit sa iyong bahay-sambahan. At dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga nagbigay sa mga love and tithes offering, Panginoon. Patuloy mo silang biyayaan, Panginoon, ang iyong sagana at umaapaw na biyaya, Panginoon. I-bless mo ang bawat buhay nila sa lahat ng aspeto, physical, spiritual, mental, emotional, at financial, Panginoon. Lord, ang mga kananayan, katatayan na nagkatrabaho, patuloy mo ingatan, Panginoon, patuloy mo palakasin, Panginoon. Ang mga bata, Panginoon, patuloy mo bigyan ng karunungan na nagpumula sa iyo at kaligayahan na nasa piling mo. Maraming salamat, Ama. Ang mga nagbigay, Panginoon, patuloy mong biyayaan ng siksik-bigbig at umaapal ng biyaya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. 10 a.m. kayo, yan. 10 a.m., tuloy-tuloy pa rin sila. At mga kabataan, no, mag-aya pa rin kayo, ha? Yung mga hindi na naka-attend, ayayain mo ulit, no? At ang mga kayo natin, ayan, ilan na kayo? Ayan. Buhay na binigay mo sa kanila, dalangin namin, Lord. Tunay nga, O Diyos, patuloy po silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Proteksyonan niyo po sila sa mga karamdaman at dalangin namin, Lord, na ikaw po ang patuloy na mag-motivate, mag-encourage, Lord, at mag-empower sa kanila, Panginoon, upang magawa po nila ang iyong kalooban, Panginoon. Maging ang kanilang lahat ng pangailangan ang aming dalangin, Lord. Na ikaw po ang siyang magpala sa bawat isa, Panginoon, sa taong ito, Lord, na lilipas, Panginoon. Lord, salamat po na marami, Panginoon, sa buhay nila at may sa diriwang na anniversary. Sabi po yun, Panginoon. Ikaw po, Lord, isang patuloy na
mag-bless sa buhay ng bawat isa na nandito sa unahan ngayong umaga. Salamat po ang kapurihan, pasasalamat at pagsamba ay sa iyo namin binabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. 27